Frozen products sa sari-sari store. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay, magandang magdagdag ng frozen products sa sari-sari store. Ano ba yung mga example nun? Unang-una, mga meat products. Yung ganisa, tapa, nuggets, tsaka sausage. Second is seafoods. Fish fillet, shrimp, squid, o kaya bangus. Mga ready to cook na pagkain. Siomai, dumplings, fries, hash brown, or tempura. Pwede rin mga dairy products like ice cream, frozen yogurt, and cheese. Mga frozen vegetables, mixed veggies, corn, tsaka green peas. Mga benefits pag nagbebenta ka ng frozen products, mas mataas yung kita. Kasi additional items na naman to para sa sari-sari store mo, di ba? Second is mas lalawak yung market mo. Kasi itong mga frozen products, mabilis ang pangkain to eh. Alam mo, madali lang siya lutuin. So pag meron kang frozen products sa sari-sari store mo, lalawak yung market mo. Or mas dadami yung customer mo. Next is, benefit ito, mas mape-preserve mo yung mga stocks. Dahil nga frozen products to, mas mahabang shelf life niya kaysa dun sa mga fresh products. Lalagay mo lang sa ref or chiller. Mababawasan yung mga food waste. Ito yung mga dapat na meron ka pag nagdadagdag ka ng frozen products sa tindahan mo. Unang-una, syempre, freezer equipment. Kung yung mga para sa mga meat, ganyan, kailangan mo ng chiller, yung talagang nag-yellow. Pili ka magandang brand, usually Japanese brand, maganda eh. Maglalagay ako dyan ng mga magandang brands ng chiller para sa frozen products. Check mo na lang. Piliin nyo yung energy efficient. May nakalagay naman na sa mga ref na kung ano yung, pag mataas yung ganito nila, mas mababa yung konsumo sa kuryente. Yun yung mas piliin nyo. Tawag doon. Ayun, merong energy level yung mga ref. So tingnan nyo doon, tanong nyo sa sales lady kung ano yung mas mababa yung konsumo. Tsaka yung size ng freezer nyo, dapat kasya dun sa paglalagyan nyo ng sa tindahan nyo. Halimbawa, 1 meter by 2 meters yung space ng tindahan nyo. So dapat hindi ka lalampas dun. So siguro the best nito, sukatin mo yung tindahan na yung space ng paglalagyan sa tindahan mo bago ka pumunta sa mga appliance store para di ka magkamali. Next na dapat meron ka, syempre, yung supplier ng frozen products. May video tayo dyan, lagay ko yung link, panoorin nyo na lang kung paano maghanap ng supplier. Next is dapat proper storage ang gawin mo. Yung temperature ng freezer usually naka-negative 16 degrees Celsius dapat. O mas maganda, negative 18 degrees Celsius para mapanatili mo yung freshness ng mga frozen products. Next is iwasan mo yung mag-overload sa mga freezer or chiller, yung pupunuin mo talaga. Okay? Kasi merong air circulation yan sa loob. So pag punong-puno siya, hindi siya masyado makaka-circulate, hindi gaano lalamig yung freezer or chiller nyo. Masisiraan kayo dyan ng frozen products. So dapat naka-inventory ng maayos yung mga paninda nyong frozen products. Meron din tayong video niyan kung paano mag-inventory. Lagay ko dyan yung link. Panoorin nyo after ng video na to. Tips para maengganyo yung mga customer nyo sa sari-sari store. Una, katulad ng mga sinasabi ko sa nakaraan, maglagay kayo ng signage. Like, ganito, ayan, magbigay ako ng sample. Frozen products available here. At syempre, next naman is magandang mapili yung chiller or freezer. Nakita mo yung loob. Para kumbaga mamimili yung customer. Doon na lang sila titingin. Hindi na sila magtatanong sa inyo kung available ba to. Usually kasi glass yan. Tempered glass, yung mga doors ng chiller or freezer na ginagamit pambenta ng mga frozen products. Ito naman yung mga karaniwang hamon pag mayroon kang frozen products sa sari-sari store. Siyempre, tataas yung kuryente mo kasi dati wala ka namang chiller or freezer, tapos nag-add ka. So, ang mangyayari niyan, dagdag sa konsumo ng kuryente yun. Kaya nga sabi ko kanina, pili ka ng yung may energy level na mataas para mas mababa ang konsumo. Dito rin papasok yung kahalagahan ng inventory. Kasi kapag hindi ka ng inventory ng maayos dito, malulumaan ka ng stocks. Yung mga ways para makapag-inventory ka is may video tayo nga katulad dati. Pero dalawa na siya. Tingnan nyo na lang. Next tip is dapat meron kang alternative supplier. Kasi frozen products yan, hindi siya ganun kadali i-produce. So may pagkakataon na walang supply itong isang supplier na to. At least meron kang backup supplier na pwedeng supplyan yung sari-sari store mo. Maglalagay ako dito ng price ng
kung magkano yung mga frozen products ngayong panahon na to. So again, meron siyang range. Halimbawa sa hotdog, 180 to 200. Bakit range? Kasi iba-iba na naman po yan. Okay? Baka sabihin nyo na naman, sa lugar namin ganito lang. Bakit dyan sa inyo ganito? So ayan yung mga prices. Sample lang yan. Ang pagpapatong naman ng presyo dito sa mga frozen foods is around 15 to 25 pesos. Again, mas mahal yung patong mo dito kasi sa mga iba mong products kasi nga, marami ka pang ginagamit dito like extra space sa tindahan mo, yung mga chiller and freezer, and again, kuryente. So 15 to 25 pesos is usually yung patong dito sa mga paninda na to. May mga nakaline up tayong content like kung paano mo lalagyan ng tubo yung tindahan mo, kung paano magpapatong ng presyo each products. So subscribe ka lang para updated ka sa mga next video natin. Sana nakatulong tong video na to sa'yo kung nagsisimula ka and gusto mo mag-start ng frozen products sa sari-sari store mo. Like yung Facebook page, meron tayong Facebook page, nagpo-post ako dyan ng shorts, reels pala dyan pag Facebook. Siyempre, subscribe kayo sa channel natin. Hanggang sa muli.